po natin ngayon mga kasama si Attorney Harry Roque. Kasi controversial ho ngayon etong yung kalagayan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakausap, nakita ho yan ni Attorney Harry Roque dyan po sa the Netherlands. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Yes, Lourdes, magandang hapon sa inyo at magandang hapon Pilipinas. Attorney, sa pinakahuling update, para malaman namin, nakita nyo ano po yung itsura ng ating dating Pangulo? Well, ang nakakita po ay si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte at si Vice President Sara Duterte. No? Ang naging description kasi ni Ma'am Elizabeth, butot balat na si Tatay Digong. Napakapayat na, no? At hindi natin na maikakaila na siguro yung sama ng loob at saka kalungkutan ang dahilan kung bakit nawalan ng gana talaga kumain ng ating Tatay Digong, no? Pero lininaw naman ni BP Sara siguro para wag mag-alala ang ating mga kababayan na bagay naman sa kanya yung kanyang bagong katawan, no? Na wala na talagang kahit anong tiyan, no? Pero siyempre, naintindihan ko naman si BP Sara, ayaw niya mag-alala yung mga supporters, kaya sinasabi na bagay sa kanya yung bagong tindig ni Tatay Digong. Pero ang totoo niyan, siyempre, masamang-masamang loob ni Tatay Digong na nangyari yung talagang pinakasusuklaman niya na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan dahil paulit-ulit naman niyang sinasabi, lahat ng merong demanda laban sa kanya, ihain sa Piskalya ng Pilipinas at litisin ng hukuman ng Pilipinas dahil tayo naman ay isang malaya at independenteng bansa na. Attorney, kaya pa naman niyang lumakad ng kahit tungkod lang or ano po yung sitwasyon? Well, yun lang ang sinabi ni Ma'am Elizabeth, no? Sabi niya mukhang healthy, pero butot balat na at itinigil ang lahat ng gamot, no? Now, ang sabi naman ni VP Sara kahapon lamang ay yun nga, no, na pagamat napakapayat na ni Tatay Digong, mas bagay sa kanya yung ganyang katawan. So, dati na naman siya na merong ginagamit na parang tukod, no, paglalakad. Ngayon ang problema, ang balita ko rin doon sa mga nakakakita sa kanya sa loob, hindi masyado naglalakad si Tatay Digong. Lumalabas para kumain, bumabalik sa kwarto niya para manood para magpahinga, no? At lumalabas lang siya ng kwarto niya kapag merong bisita. Mabuti na lang, 4 na beses kada linggo na ngayon ang araw ng bisita ng mga pamilya ni Tatay Digong. Pero attorney, sabi niyo tinigil ang mga gamot. Well, yun nga po ang sinabi talaga ni Ma'am Elizabeth, no? At ang pagkakaintindi ko doon siguro, alam mo naman dito kasi parehong universal healthcare din dito sa Netherlands, no? Kung mga gamot na hindi na kinakailangan na itinitigil. Ang karanasan ko dito sa Netherlands, kalahati ng gamot ko itinigil din nila, no? Hindi ko alam kung yan ay dahil mahalag itong mga gamot na ito or dahil lang talaga hindi na kinakailangan, no? So, pero yun lang po ang sinabi ni Ma'am Elizabeth at wala na siya ibang dinagdag. So sa tingin niyo ho ba ito ay safe sa dating Pangulo na yung kanya mga maintenance or mga gamot tinigil? Well, hindi po ako doktor niya, no? So hindi ako makakapag-komento dyan. Pero ang aking masasabi, hindi makatarungan ang kondisyon ngayon ni Tatay Digong na siya'y kinidnap papunta dito sa Dahig. Hindi niya matanggap ang kanyang kalagayan na siya'y kinidnap at hinuhusgahan ng mga dayuhan, gayong ang ating mga lokal na hukuman ay gumagana at bukas sa ngayon. Attorney, ano na po yung pinakahuling balita sa host country na kinakausap ng kanyang mga abogado? Well, alam ko po, may mga iba pang bansa na pinapakomento kasama na dyan ang bansa ng Netherlands, no? Pero yun lang pong alam ko. Wala po talaga akong alam dahil alam nyo naman talagang, well, sinisikreto kung ano yung mga possible na countries na yan dahil yung mga kalaban natin sa politika, pag nalaman nila kung saan mga bansa yan, tututulan at mag-launch ng kung ano nung kursada para wag tanggapin si Tatay Digong. So kaya na natin munang wag isiwala at kung ano yung mga bansang yan. Pero meron naman pong tatanggap, meron naman pong mag-host. Sa ngayon po, ang alam ko ay meron naman po, no? At pero sa katotohanan, yan ay second best option kasi ang best option talaga is pauwiin siya sa Pilipinas, no? Ang option na aking tinitignan yung masunod yung Article 59 ng Rome Statute na siya ay mapabalik sa Pilipinas, iharap sa lokal na hukuman para magarantiya ang kanyang karapatang pantao at mapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas at hayaan natin yung lokal na hukuman ang siyang magdesisyon kung siya ba ay karapat-dapat
na mapagbigyan ng interim release habang dinidinig ang kanyang extradition. Attorney, Yun kasi yung hakbang na hindi natupad at yan po yung mandatory provision ng Rome Statute. Attorney, ano na po yung pinakahuling balita po sa inyo? Sa inyo naman pong hinihingi na manirahan dyan sa Netherlands? Well, meron po akong bista no, sa July 15 at pinaghahandaan naman po natin yung bista na yan. So hindi talaga totoo itong sinasabi ng DOJ laban sa inyo na ibinasura na yan? Hindi nga po totoo yan kasi kung nabasura na yan, bakit po ako May magkakaroon bista. ng bista sa July 15? Oo. Okay. Attorney, ano ang inyong reaksyon? Kasi may usapin sa when we say mamamahayag dyan po sa Malacanang, napaka-critical ng PCO at ng mga representante ng ating Pangulo kapag nakikipag-ugnayan sa media. Isa na ho dito, ito nangyari sa Oo. Well, nakakalungkot po, no? Kasi talagang malinaw ng palibasa, Marcos Jr. ang nakaupo. Ang gusto nila ay ibalik ang panahon ni Marcos Sr. na walang ginawa ang media kundi purihin ang gobyerno. Hindi naman ganyan ang trabaho ng mga mamamahayag. Ang mga mamamahayag, tinatawag nating fourth estate, dahil talagang sila ang tagabantay ng gobyerno, no? Dahil sila dapat nag-report ng katotohanan, mga kabalastugan na ginagawa ng gobyerno nang sa gayon, mapangalagaan ng taong bayan naman ang demokrasya. Dahil kung nalalaman ng taong bayan kung anong mga kabalastugan na nangyayari sa gobyerno, hayaan natin magkaroon ng opinyon ng publiko nang sa ganon, maramdaman ng gobyerno ang hagupit na galing sa taong bayan. Malungkot po itong pangyayaring to at sa totoo lang, sa aking karanasan, no? Kilala ko naman lahat ng mga reporters dyan. Opo. Kung sumusuko na si Auntie Claire kay Eden Santos, magpasalamat siya. Wala na dyan yung Joseph Morong, wala dyan yung Lourdes Escanio, wala dyan si Pia Ranada, no? Dahil otherwise, talagang hindi na siya makakatulog. Attorney. Okay. Attorney, sandali meron po kaming may statement ka kasi sa tingin mo po ito ay ang ginagawa nila pagsupil sa karapatan ng mamamahayag. Opo, pagsupil po yan dahil hindi po pwedeng mamili ang Malacanang kung sino ang po pwedeng mag-report, no? Dahil ang pagpapili niyan ay panunupil dahil pinipigilan mo yung isang mamamahayag na gawin ang kanyang trabaho, no? So plain and simple po yan. Pag pinigil mo si Eden Santos na gawin ang kanyang trabaho bilang mamamahayag, sinusupil mo karapatan ng malayang pamamahayag. Attorney, sabi ho na Malacanang ngayon lang, kung namamayat, mag-exercise na lang daw ang dating Pangulo. Well, ewan ko ba kung saan nanggagaling yung mga opinion na yan, no? Pero sa akin po, yan po ang dahilan kung bakit yung mga reporters gaya ni Eden Santos at gaya mo Lourdes, maraming katanungan sa gobyernong ito. Yung tanong na yan, wala pong pagkakaibigan doon sa sinasabi na meron na raw tayong 5,500 flood control projects. Hindi po yan nakaangkulo sa realidad, no? At yan po talaga ay parang pinalalala pa yung apoy, yung galit ng taong bayan dito nga sa dinadanas ngayon ni Tatay Digong at in the end, pagbabayaran niya ng gobyerno. Ano po yung mensahe sa ating mga kababayan? Partikular, may dapat ba talagang ipag-alala yung mga taga-suporta ng dating Pangulo sa kanyang kalagayan, attorney? Well, talaga pong dapat tayong mabahala whether or not tayo ay supporters ni Tatay Digong. Dahil itong dinadanas ngayon ni Tatay Digong, ito po ay malaking dagok, hindi lang sa kanyang personal na karapatang pantao, kundi sa soberenya ng Pilipinas. Alam niyo, no, minsan sinabi ni Tatay Digong doon sa isang anak na hindi lahat ay minagbibigyan ng ganitong magpagkakataon para magkaroon ng tinatawag na greatness, no? At ang tingin ko sinasabi ni Tatay Digong is sana yung karanasan niya ay maging o magsilbing leksyon sa ating mga mamamayan na hindi dapat na pinapayagan ang paglabag sa soberenya ng ating inang bayang Pilipinas. So ayaw ko sana na may masamang mangyari kay Tatay Digong, pero parang nakapili na si Tatay Digong ng kanyang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Attorney, sandali sa huling sinabi mo, hindi maganda ang lagay ng dating Pangulo? Well, hindi ko po masasabi yan, pero ang masasabi ko lang bilang nanilbihan sa kanya, bilang tagapagsalita na kasama sa aking trabaho ay isipin ko anong nasa isip ng Tatay Digong, magagaranti ako sa iyo, Lourdes. Sa ngayon, nagingit-ngit sa galit ang Tatay Digong sa kanyang kapalaran dahil ito ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas at siyempre, hindi niya matanggap na bilang isang abogado, bilang isang piskal na pinatupad ang batas, siya ngayon ay biktima ng paglabag ng kanyang karapatang pantao.
Tanggap niya ba, attorney, kung makakauwi pa siya o hindi? Yan po talaga ang gusto niyang mangyari, makauwi. Pero hindi ko po alam kung tanggap na niya na hindi siya makakauwi, no? Pero sa akin, doon sa mga binigkas niyang mga salita sa kanyang mga anak, handa naman siya na tanggapin kung ano man yung lugar na ibibigay sa kanya ng kasaysayan sa ating bansa. Meaning na mamaalam na ang dating Pangulo sa kanyang mga Hindi ko mensahe? naman po sinasabi yun, no? Pero alam niyo po, lalo na yung mga lalaki, Opo. si Mayor Baste Tama. at saka si Kong Pulong, every time na dalaw sila na huling pagkakataon, hindi sila makaharap sa amin, no, para magbigay ng ulat dahil talagang emosyonal sila. So hindi naman natin maitatanggi talaga na maging emosyonal ang mga anak. At kahapon nga ang sabi ko, abay talagang ang matapang ang loob ay itong si BP Sara kasi hindi naman siya nawawala ng pag-asa sa tatay niya kahit anong mangyari, kahit huling dalaw na niya bago umuwi ng Pilipinas, nakaharap pa rin siya sa amin, no, para magbigay ng ulat. Pero tingin ko yung sentimiento ng dalawang lalaking anak ay nagpapakita talaga na matindi ang hinaharap ni Tatay Digong at ramdam nila yung bigat ng krus na pasan ngayon ng kanilang ama. Kayo, attorney, personally, ano po yung nararamdaman niyo doon? Ako po'y lungkot na lungkot dahil una-una po pwede sana na paghandaan ito kung ako'y napakinggan lang mula noong 2017 na nagbibigay ako ng warning, no, na dapat paghandaan natin ito dahil hindi natin alam kung kailan darating pagkakataon na siya nga talaga ay mapadala dito sa dahig, no. At ako'y nalulungkot dahil parang I did not do enough to convince the president na seryosohin ito, no. Bagamat ginawa ko lahat ng aking magagawa, siguro dapat talaga pinaupo ko siya, linagyan ko siya ng tali at sinabing makinig ka sa akin, ito maging pwedeng mga mangyari, no, na lahat naman po ay nangyari. At ngayon po ako'y nalulungkot dahil hindi nga rin ako makatulong sa kanyang depensa dahil ito nga po pinaghahandaan ko sarili kong pista, no, para sa asylum. So parang napakalungkot din po ng aking kalagayan. And ang layo mo It's an pa. extreme case of frustration dahil I would have wanted to do more. Hindi ko na po alam kung anong pwede pang gawin. Meron ako mga minumungkahi pero hindi naman ako pamilya para magdesisyon. At ang desisyon ay nakasalalay pa rin sa pamilya. At malayo rin po kayo sa inyong pamilya, attorney. Well, yun nga po, no, yun ang isa sa pinagbabayaran ko rin dahil sa ating katapatan kay Tatay Digong. Pero ang iniisip ko na lang, kung si Tatay Digong ay kinakaya ang kanyang kalagayan ngayon, sino ako para magreklamo? Attorney, maraming salamat po sa inyong mga pahayag, sa inyong mensahe at sa inyo pong narinig muli ang inyong tinig po ng ating mga kababayan at ng inyong mga taga-suporta. Attorney, thank you. Mabuhay ka. Thank you. Maraming salamat po, and at this point siguro hingin ko sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng Pilipino, pagdasal po natin si Tatay Digong. Maraming salamat po. DZX